Si Amor ang kailangan niya. Panimula ni Lucas ng tahimik na ang mansyon dahil nagpapahinga ng lahat maliban sa kanyang ama at sa nakababatang kapatid na si Tyrone. Actually, I don't have any idea what he wants to her. Ay niya at lumagok ng alak. Igago pala siya eh. Nagpanggap pa na kapatid. Pinaniwala si Ina na kamag-anak sila. That shit bastard. Buburahin ko ang mukha nun. Walalas ni Tyrone. Galit na galit nang malaman ang buong kwento. Una ko siyang nakita, hindi na maganda ang pakiramdam ko sa lalaking yon. Walang kapatid na kung tingnan si Amor para may masamang binabalak. Wika pa ni Lucas. Kailangan niyo munang magpakalayo-layo. Bumalik ka ng New York at isama mo si Amor for good. Sa hestyon ng ama. Magsasampa ako ng kaso sa kanya at dun sa lalaking hindi pa nagsasabi ng totoong pakay nito. Napakuyom ng kamoo si Lucas. I'll drag him to hell. Mariin niyang sabi at hindi na nagsalita. Kinabukasan, maagang umalis si Lucas para puntahan ang nangyaring insidente ng gabing iyon. Kasama si Tyrone at Mario, inalam ng tatlo ang pinagmula ng pangyayari. Holy God! Paano na lang kung di kayo lumabas ng sasakyan nang mangyaring pagsalpok ng truck at pagsunog ng sasakyan mo kagabi? E di sana may lamay na ngayon sa mansyon. Akmang lalapitan ni Tyrone nang pinigilan siya ni Lucas. Sandali! Saad ni Lucas, saka nagbigay ng gloves sa dalawang kasama. Wear this. Saka sinuot nila iyon. Nang makalapit, kaagad din silang hinarangan ng mga pulisya na nagbabantay doon. Sarado ang kalsada dahil nasa gitna ang scene of the crime. Sir, bawal po kayong lumapit. Wika ng pulis. I am the owner of that car. Wika ni Lucas. Attorney Lucas Montenegro. Pakilala niya sa mga pulisya. Maya-maya may nakakilala sa kanyang pulis kaya naman kaagad siya nitong nilapitan. Attorney Montenegro, anong ginagawa mo dito? Yung detective na nag-iimbestiga kay Lucas sa presinto. I am the owner of that car. And yes, it happened again yesterday night. Kumunot ang noo ng detective nung malaman na yon. Anong ibig mong sabihin? Iisang tao lang ba ang may gawa niyan sa'yo? Hindi sumagot si Lucas imbes tinignan ng sasakyan niyang natupok ng apoy. Ha? Ibig sabihin, alam mo na pala na mangyayari to. Umiling si Lucas. Hindi ko inaasahan na mangyayari to ng mas maaga. Ngumiti si Lucas at umiling. That shit bastard? Angil pa nito. Ilang minuto pa nakakalipas, kumalma at nakipagkoopera si Lucas sa mga investigador at mga pulisya na nandoon. Bawat tanong may isang sagot. Nasa death threat pala ngayon ang buhay mo, Attorney Montenegro. Ani ng detective sa kanya habang inuusisa ang loob ng sasakyan. Tsaka mabuti nilang kamo at lumabas ka sa mga oras na yon. Kung hindi, naputo lang sasabihin ng detective nang magsalita si Lucas. I will drag him to hell no matter it cost. Angil niya. Sir, tingnan niyo po ito. Isang lalaking pulis ang lumapit sa kanila. May binigay itong maliit na device na galing sa ilalim ng sasakyan. Tracking device. Ani ng detective sa kausap. Hula mo Lucas, kailan pa nangyari yan? Wika ni Tyrone, saka tinignan ang bagay na yon. Yesterday. We ran to each other yesterday sa hospital. Actually, sa Bulacan pa lang nakita na kami, pero imposible yon dahil yun palang una namin pagkikita. Then when I and Amor came back here to Manila, dumaan kaming ospital para sa therapy session nito. He said doon daw siya nagtatrabaho. Paliwanag ni Lucas. Sa palagay mo, doon talaga siya nagtatrabaho? Ani Tyrone. Umiling si Lucas na doktor siya ng mga wala sa tamang pag-iisip. Sa palagay mo ba magkakaroon ng mga pasyente doon na ginagamot nito? Hindi. Maya-maya binalingan ni Lucas si Mario. Tumango ito sa lalaki. National Center for Mental Health sa Mandaluyong. He's a psychiatrist. Wika ni Mario. Baliw pala siya eh. Dapat sa kanya ipatingin ang sarili dito. Kakaya sa mga pasyente niyang may problema sa pag-iisip, ganon din siya. Angel ni Tyrone. Napangiti ang detective kay Lucas. Pinapabilib mo talaga ako, attorney. Kung ganon, wala na kaming dapat pang imbestigahan dito. Tsaka yung lalaki sa presinto magsasalita na raw. Sa totoo lang, wala akong ideya kung paano mo kinausap yun kagabi. Kaninang umaga nagsabi yun sa amin na magsasalita na raw siya tungkol sa ginawa nito. Tatango-tango si Lucas. Pupuntahan ko siya mamaya, detective. May aasikasuhin lang ako saglit. At pagkatapos, didiretso na ako ng presinto. Maraming salamat sa impormasyon. Walang anuman, attorney. Inipon lahat ni Lucas sa mga ebidensya na narigom ng mga pulisya. Sa kanyang sasakyan na sumabog, mga impormasyon ni Joseph.
Mauuna na ako sa inyo. I have a meeting malapit lang dito sa Taguig. Diretso na rin akong mansyon pagkatapos, Lucas. Huwag kang magpapagabi. Hahanapin ka ni Ina sa akin. Just tell her na may inaasikaso lang ako. Whatever, I'm heading now. See you later. Nang makaalis si Tyron, saka naman sina Mario at Lucas tungkol sa mga patagong plano. Mario, nagawa mo ba yung pinautos ko sa'yo? Yes, Sir Lucas. Ito yung iilang litrato na nakunan ko kagabi. Mamaya pupunta ulit ako doon para kumuha na impormasyon tungkol sa totoong pagkatao nito. It's okay, ako na ang kusang pupunta roon. Po, nightclub po yun, Sir Lucas. Alam ko, bakit? May problema ba? Kasi hindi ka naman pumupunta sa mga ganang lugar. Tama ka, pero para kay Amor, gagawin ko? Sige po, Sir Lucas. Sasamahan mo ko, hindi po pwede na ako na lang. Napangisi si Mario pagkatapos sabihin ni Lucas yon. Alas 10 ng umaga sumugod sina Lucas at Mario ng presinto. Doon kinausap ni Lucas ang lalaki. You have 10 minutes to testimony. Do not waste my precious time. Anong proteksyon ang kaya mong ibigay sa akin kapag ka nagsalita ako ng totoo? Depende sa hatol ng hukom. Ano? Depende sa hatol ng hukom. Hindi natapos ng lalaki nang bigla tumayo si Lucas at sinuntok ang itaas ng lamesa. Nasindak ang lalaki dahil hindi niya inaasahan na magagawa iyon ng binata. I'm done. Tsaka tinalikdan ng lalaki pagkatapos ni Lucas na sabihin iyon. Nang palabas na ito ng visiting room, nagsalita ulit ang lalaki. Joseph Alvarez. Binalingan ni Lucas ang lalaki. Maya-maya, tinalikdan niya ito at naglakad ulit papalabas ng silid. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas pagkalabas niya. Sinalubong siya ni Mario at may binulong. What? Kailan pa? Kagad tinignan ni Lucas ang telepono nito. 10 missed calls at may mensahe na iyon. Bago lang, sir. Nagmamadaling umalis si Lucas sa lugar na iyon pagkatapos niyang magpaalam sa detective. Hindi naging maayos ang pag-uusap nila dahil sa ibinalita ni Mario sa kanya. I will never forgive him. Angil ni Lucas sabang pinapaharurot ang sasakyan patungong ospital. Napakayom ang mga kamao dahil simula na magpakita si Joseph sa kanila, sunod-sunod na ang naging pangyayari na hindi maganda. Tama lang sa suhestyon ng ama na si Alfredo, bumalik ng New York para sa ikabubuti ng kanilang buhay, lalo na kay Amor na hinahabol ng kung sino. Taon 2022, Manila, Philippines. Congratulations, Amor. I did not expect na tatalon ka ng isang taon. OMG! Maging ako, hindi nga makapaniwala, Liza Ang saya-saya ko. Iiwan mo na ako, BFF. O to 4th year ka ng law. Let's go, dinner is mine. Huwag ka muna mag-part-time, okay? Hindi masukat ang saya ni Amor dahil hindi nito inaasahan na makakapasa siya sa isang exam na po pwedeng umakyat sa susunod na level ng taon. Walang baker o reference si Amor. Di niya ginamit ang pangalan ni Judge Alfredo Montenegro para lang makapasa. Talino at pagpupursige ang naging sandata ni Amor ng mga oras na yon at dasal sa may punong kapal. Liza, bakit dito tayo? Maraming tao. Ano ka ba? Okay lang yan. Tsaka minsan lang naman to Teka ha, ladies room lang ako. Wag kang aalis sa table natin ha. Sige. Sa isang disco bar sa Cubao, dinala ni Liza ang kaibigan na si Amor upang idiwang ang pagkapasa nito sa isang pinakamalaking pagsusulit sa buong Pilipinas. Isang beses lang nangyayari kaya hindi himala ang tawag doon, kundi swerte at tiwala sa sarili. Tahimik lang sa isang tabi si Amor nang bigla may lumapit sa kanya na binata. Matangkad, gwapo at mukhang mabait naman kung titingnan. Alon? May hawak na basang binata habang nakatayo sa harapan ni Amor. Hindi. May kasama ako. Nasa ladies room siya ngayon. Is that so? Can I join? Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Maya-maya tumango si Amor at hinayaan na maupo ang lalaki. By the way, I'm Joseph. Joseph Alvarez. Actually, I'm a 4th year medicine and you are? Ina Contreras. 4th year law this coming school year. Namangha ang binata sa kanya. Hindi inaakala na makikilala niyang isang babaeng napakasimple ngunit may utak. Oh, it's nice to meet you. Pwede bang makipagkaibigan sa'yo? Oh, wait a second.
Biglang tumayo ang binata dahil naramdaman na may tumatawag sa kanyang telepono. Matapos magpaalam at umalis, saka naman bumalik si Liza. "Who's that hot guy?" "Wala. Nagtatanong lang kung single ka pa ba daw." "Loka? Of course I am. Ako pa ba?" Nagtawanan ang dalawa. Buong akala ni Amor hindi na sila magkikita ng binata, pero nagkamali siya. Pauwi na sila dahil naparami ng inom si Liza nang huminto ang pulang kotse sa harapan nila. Pagbaba ng window shield si Joseph. "Uuwi na ba kayo?" Oo. Lasing na kasi itong kaibigan ko eh. Ihahatid ko na kayo. Saan ba kayo?" "Wag na, Joseph. On the way na rin yung driver namin eh. Salamat na lang." Nakangiting sabi ni Amor sa kanya. "Ganun ba? Sayang naman. O sige, mauna na ako ha. See you later. Ingat kayo." "Sige, ingat ka rin." Napatingin si Joseph sa side mirror. Hindi nga nagsisinungaling si Amor. May sundo nga talaga sila. "Magkikita pa tayo ulit, Ina?" Aniya at bumilis ang takbo ng sasakyan nito. 2:00 na madaling araw nang bumisita si Joseph sa nightclub kung saan pinagkukunan ng hanap buhay ng kanyang pamilya. Sa bukana pa lang ng club, sinalubong na siya ng isang babaeng nakapustura at halos makita na ang kaluluwa sa sobrang tipid ng telang suot. "Seth, kanina ka pa hinihintay ng mommy mo sa opisina niya. Saan ka ba kasi nanggaling?" "Somewhere. Pupuntahan ko muna siya." Lalagpasan na sana ni Joseph ang babae nang pinigilan siya nito. "Kailan mo ba kayo papakilala sa kanila? Halos mag-iisang taon na tayong magjowa eh, hindi mo rin ako kayang pakilala sa kanila." Wag muna sa ngayon." "Kailan nga? Naiinip na ako eh." Binalingan ni Joseph ang babae. Maganda ang ngiti ng binata nang bigla na lang nanlisik ang mga mata at kaagad na sinakma ni Joseph ang leeg ng babae. Patulak niyang pinasandig sa pader dahilan upang makaramdam ng pananakit ng katawan ang babae. "Joseph, hindi ako Alam mo, ikaw na babae ka. Ano akala mo sa sarili mo? Malinis? Hoy, wag kang ambisyosa para kang karinderya eh. Bukas sa lahat. Pwe?" Patapo ni Joseph na binitawan ng babae. Napahawak naman ang dalaga sa leg nito sa sobrang pagpipiga ni Joseph. Kanda ubo ang dalaga nang talikdan siya ng binata. "Anak ng puwisit ka. Akala mo kung sino kang malinis? Shit ka rin." Angil ng babae nang mawala na sa paningin nito si Joseph. Samantala, pumasok si Joseph sa opisina ng kanyang ina dahil hinahanap siya nito. Hindi pa man nakakailang hakbang, sinalubong na siya ng isang malakas sa sampal ng kanyang ina. "Ano? Gagala ka na lang ng buong araw, hapon at gabi? Magpapakita dito sa club, madaling araw na? Saan ka galing?" Napahawak si Joseph sa kanyang pisngi. Hindi iniinda ang sakit na dulot ng malakas na sampal dahil ayaw niya na ipakita sa kanyang ina ang kahinaan nito. Sa university, mahina niyang sabi. Isang malakas na sampal ulit ang natanggap ni Joseph sa kanyang ina. "University? Ha? Sa palagay mo, ba'y mapaparoon pa yung pag-aaral mo?" "Wala. Dito ka rin naman sa club papagsak. Nasaan ang iniuutos ko sa'yo, ha?" "Sinabihan na kita, singilin mo si Elena ng utang nito na 100,000 piso. "I'll try, but I have a good news." "What?" "Siguraduhin mo lang na matutuwa ako dyan. She had a daughter." "Anak? Ano ang gagawin ko sa anak niya?" "Pera ang kailangan ko, Joseph, hindi ang anak niya." "Mom, kapag hindi nakabayad ang pagkakautang si Elena, yung anak niya ang pambayad. Pagtrabahuhin mo siya dito sa club. She's beautiful and sexy. Malakas ang karisma at sigurado ko hindi ka magsisisi sa kanya." Napaisip ang ina nang sabihin niyo ng anak. Maya-maya napangisi ito at niyakap ang anak. May utak kang talaga. Umiikot ang buhay ni Joseph sa kanyang ina dahil ito lamang ang tatlong nagbibigay sa kanya ng mga laway nito sa sarili. Kaya't lahat gagawin niya upang mapasaya lamang ang kanyang ina. Ngunit, buwan ng Nobyembre, nang mamatay ang ina nito sa isang riding tandem dahil na rin sa maraming kaaway ang ina nito sa negosyo, lalo na sa mga pautang sa pera. Kaya naman, nangako si Joseph sa kanyang ina at sa kanyang sarili na lahat ng may pagkakautang sa pamilya nito ay magbabayad. Buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Simula noon, hindi niya na tinantanan si Amor. Dahil sa ina ng dalaga na malaki ang pagkakautang sa pamilya ni Joseph, anak ang magbabayad.
Isang linggo makalipas sa labas ng university na magkita ulit sina Amor at Joseph. Hindi aksidente dahil sinadya ng binata na magkita sila. Oh, Ina, right? Oh, Joseph. Inimbitahan ni Joseph si Amor na sabay na nga lamang sila. Habang humahaba ang kwentuhan ng dalawa, doon na kumuha ng simpatya si Joseph kay Amor. Nakuha ng binata ang loob ng dalaga hanggang sa magkaroon sila ng koneksyon sa isa't isa. Taon 2023, Bulacan, Philippines. Amor, do you still remember me? Sa munisipyo ng San Jose del Monte nagtatrabaho si Amor nang mag-cruise ulit ang landas nila ni Joseph. Nung una hindi pa nakilala ang binata dahil malaki ang pinagbago nito. Joseph? Naku, ikaw nga. Kamusta? Long time no see ah. Napakamot ng ulo si Joseph nang makilala ang dalaga. Hinintay ni Joseph na matapos ang trabaho ng dalaga dahil may importante raw siyang sasabihin. Gabi, alas 6:30 na magtagpo ang dalawa sa isang convenience store. Naku, magkapatid tayo, paano nangyari yun? Mahabang kwento. Hindi ko rin alam na may kapatid pala akong babae at ikaw yon. Kaya nung nalaman kong may kapatid ako at ikaw yon, ay hinanap talaga kita? May totoong pamilya pala ako. Kaya nung nalaman kong may kapatid ako at ikaw yon, bakit nila ako nilagay sa ampunan? Ako nga, iniwan ni mommy sa tiyahin natin. Tsaka ito, litrato natin ng baby pa tayo, di ba? Ang cute natin dito. Kumunot ang noo ni Amor nang magkapatid nga sila nang makita niya ang litratong yon. Dahil wala siya sa isang litrato nung sanggol pa siya. Mabilis mapaniwala si Joseph ni Amor na magkapatid nga sila. Lahat ng detalye ng batang pa siya kinuwento na ni Joseph. Ang pag-ampon sa kanya ng ina nitong si Elena ay alam na alam ni Joseph. Ganun ba? Ibig sabihin may pamilya talaga ako? Yes, at kami ngayon? Kami? Buhay ang mga magulang natin? Nakangiting tumango si Joseph tsaka niyakap si Amor. Sa isipan ng binata nang gigigil siya rito at gusto niyang amoy-amoyin si Amor dahil sa kakaibang amoy ng dalaga, mabango. Dumaan pa ang ilang araw nang iharap ni Joseph si Amor sa mga taong pinagpanggap niya ng mga magulang nila. Hindi na kumbinse si Amor sa nais ng mga ito dahil hindi pa siya sigurado at hindi pa buong desisyon na tanggapin ang totoong pamilya na gawa-gawa ni Joseph para kay Amor. Sumusunod sa lahat ng mga plano ni Joseph. Bawat araw na dumadaan, unti-unti niyang nakukuha ulit ang loob ng dalaga. Subalit, bagamat tatapwat, nagbago ang lahat. Isang araw nakilala ni Joseph ang lalaki na nagpapatibok ng puso ni Amor, si Lucas Montenegro. Nagbagong lahat ng plano dahil sa pagsulpot ni Lucas sa bahay nito. Ang planong pagpatay kay Amor ay nadagdagan ng isa dahil naging sagabal daw to sa kanyang mga plano. Hindi nagpatumpik-tumpik ang binata. You ruined my plan, Montenegro. Angel ni Joseph, tsaka tinapunan ng punyal ang larawan ni Lucas. Taon 2023, Manila, Philippines. Where have you been, Tyron? Yesterday we called you did not even respond. 2 araw kang nawala sa bahay. Something important just went. Hindi ko obligasyon na magpaalam sa'yo. Anong ganap? Inahanap pa rin siya hanggang ngayon. He suddenly disappeared. Disappear? For real? How come? Hindi sumagot si Lucas imbes lahat ng CCTV records na nakopya sa iba't ibang area sa Taguig at Pasay ay tinignan nito sa kanyang laptop. Paano? Kung hayaan mo na lang muna siyang gumawa ka ng planong alam mong bibitag siya noon. I don't think it will work. Why don't you try it first? Malay natin. Matagal bago nakapagsalita si Lucas. Next week, we're going to New York. Aniya kay Tyron. For good. Tsaka tumayo at ginabig ang balikat ng kapatid. Namewang na lang si Tyron at saka sinundan ng kapatid sa bar area. Doon nagpalipas ng oras ang dalawa habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. By the way, I have something to ask. Speak. Anong magiging kaso kapag may kinidnap na isang tao? Anong ipapataw na kaparusahan dyan? Kidnapping and serious illegal detention. Any private individual who shall kidnap or detain another, or in any other manner deprive him of his liberty, shall suffer the penalty of reclusion perpetua to death. If the kidnapping or detention shall have lasted more than 5 days, Article 267. Why you ask? Tatango-tango si Tyron. Kikidnapin ko pa lang naman pero di ako sure.
Wala sa sariling wika ni Tyron. Wala din sa sariling binatukan ni Tyron dahil sa sinabi niya, "Are you crazy? Anong klaseng pag-iisip yan, Tyron?" "Well, just nothing." Tiningnan ni Lucas si Tyron, hindi kumbinsido sa sinabi ng kapatid. Bago ka gumawa ng hindi tama, pag-isipan mo muna ng mabuti, nang sa ganon wala kang pagsisisihan sa huli. Thanks." Natapos ang kwentuhan ng dalawa na puro random ang pinag-uusapan. Alauna ng madaling araw nang pumasok si Lucas sa kwarto ni Amor. Mahimbing na natutulog ang dalaga. Nakatayo sa harapan ng pintuan ng binata habang tinititigan si Amor. Maya-maya pumasok to ng banyo upang maglinis ng katawan. Makalipas ang kalating oras, lumabas ito at dumulog sa kama. Tahimik na tumabi kay Amor. Napayakap si Lucas sa likuran ni Amor at saka siya hinalikan sa leeg ng dalaga. Maya-maya gumalaw ang dalaga, humarap sa kanya. Dahan-dahan dumilat ang mga mata ni Amor, tsaka malumanay nang umiti sa binata. "Ang bango ng amoy mo." Malambing na pagkakasabi ni Amor sa kanya, tsaka yumakap to kay Lucas. "Hindi ka makatulog?" Wika pa nito at masisiniksik pa ang sarili sa katawan ng binata. Mahigpit naman siyang niyakap ni Lucas at hinilikan sa labi nang mag-angat ang mukha ni Amor. "I miss you." Malambing din na pagkakasabi ni Lucas sa dalaga. "Let's sleep now. Good night." Hindi na humiwalay si Lucas sa katawan ni Amor hanggang sa nasikatan na sila ng araw kinabukasan. "Morning." Mahinang salita ni Lucas. Ang mga kamay nasa loob na ng manipis na pantulog ni Amor at nakahawak sa dibdib ng dalaga. "Ginagawa mo?" Hindi nagsalita si Lucas bagkos unti-unti niyang inalis ang pang-ibabang suot ni Amor dahilan na maging alerto ang dalaga. "Hoy, anong ginagawa mo?" Hindi pa rin nagsalita. Lumuhod si Lucas sa harapan ni Amor at tinanggal ang kahuli-hulihang saplot sa ibaba. Maya-maya, hinubad din ng binata ang suot niyang pajama at boxer. Walang paalam na pinaghiwalay ni Lucas sa magkabilang balakang ni Amor. "Umagang-umaga, gumaganyan ka?" "Sexercise, and I want to do it every morning." Tinapik ni Amor ang likod ng balikat ni Lucas at gumiti. Maya-maya, dahan-dahan nang umalis si Lucas at tinaas ang katawan ni Amor. Kumuha ng tissue pagkatapos. Wala na rin ngang nagawa si Amor nang bigla. Punasan ni Lucas ang gitna nito dahilan para mahiya ang dalaga. "Let's take a shower together." Suhestyon ni Lucas na sinang-ayunan na lamang ni Amor. "Aalis kami ngayong Lunes, going to New York." Paunang salita ni Lucas habang nag-aalmusal ang buong pamilya. Walang alam o ideya si Amor kaya nagulat na lamang to sa anunsyo ni Lucas. "Ngayong Lunes ba ka mo? Bakit Lucas?" "May aasikasuhin lamang ako doon at naisipan kong isama kita. Babalik din naman kaagad tayo." "Ganun ba? Sige." Nagkatinginan ang magpamilya maliban kay Amor na abala sa paglalagay ng palaman sa kanyang tinapay. Alam ng lahat na hindi nababalik ang mga ito. Mahirap lang sabihin kay Amor at baka hindi sumang-ayon ang dalaga at simulan pa ang away nila. Sa kanya ipapaliwanag ang lahat kapag nandun na sila sa New York.